Mga kababayan, mabuhay! Ako si Lan ng #WalkWithLan, ang inyong tagapagbantay ng katotohanan sa gitna ng kaguluhan ng politika. Tulad ng sabi ni Rizal sa kanyang Noli, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ngayon, sa episode na ito ng #WalkWithLan, tatalakayin natin ang pinakabagong chismis, balita, tungkol sa ating minamahal na Senador Ronald Bato de la Rosa. Ibinulgar na nga raw, isang senador ang tumuro kung nasan siya. Pero teka mga kawok, bago tayo mag-react, alamin muna ang buong kwento. Ito'y hindi basta chismis. Ito'y tungkol sa soberenya ng Pilipinas sa laban-laban sa droga, at isa sa mga taong nagsakripisyo para sa bayan. Shoutout muna sa ating mga manonood sa Pilipinas. Kayo ang pundasyon ng ating bansa sa United States, mga OFW na nagtatrabaho sa California o New York. Salamat sa inyong remittances na nagpapatibay sa ekonomiya. Sa Canada, sa mga nasa Toronto o Vancouver, kayo ang halimbawa ng Pinoy resilience. Australia, mula Sydney hanggang Melbourne, keep shining. United Kingdom, sa London o Manchester, huwag kayong magpa-intimidate sa Brexit drama. Hong Kong, sa gitna ng urban hassle, kayo ang Pinoy pride. United Arab Emirates, sa Dubai o Abu Dhabi, salamat sa hard work nyo sa disyerto. Denmark, sa Copenhagen, kayo ang cool na Pinoys. Sa Nordic Chill. Japan, sa Tokyo o Osaka, arigato sa inyong disiplina. At Italy, sa Rome o Milan, Gracie sa inyong fashion at faith. Mga kabataan, kayo ang target ko ngayon. Kayong Gen Z at Millennials na nasa TikTok at Instagram. Alamin nyo ang politika pero para hindi kayo maging biktima ng fake news. At mga OFW kayong nasa abroad, ito'y para sa inyo. Dahil ang laban ni Senador Bato ay laban din nyo, laban sa droga na sumisira sa pamilya nyo rito. Bago tayo mag-deep dive, subscribe na kayo sa #WalkWithLan, hit that bell icon para hindi nyo ma-miss ang susunod na revelations at sumali sa membership para sa exclusive content at shoutouts. Mga kawok, simulan natin sa headline. Ibinulgar na nga, isang senador tinuro kung nasaan si Senador Bato de la Rosa. Ayon sa mga ulat mula sa Philstar at GMA News, si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang nag-advise kay Bato na pumasok na muna siya sa Senado. Habang si Senador Robin Padilla naman ang matapang na ipinagtanggol siya, sabihing Bato is a senator of the people. Pero ang totoo, ibinulgar, si DILG Secretary John Vic Remulla nagsabi na alam nila kung nasaan si Bato. Palipat-lipat raw ng bahay at kotse. Posibleng nasa Davao kasama ang pamilya. Factual yan, base sa interviews noong January 2026. Konting satay, parang si Bato ay naging si James Bond ng Pilipinas, dodging ICC warrants like dodging traffic sa EDSA. Pero teka, bakit nagiging missing in action si Bato dahil sa rumored ICC arrest warrant tungkol sa war on drugs ni Duterte? Ang ICC ay international court pero sa Pilipinas sovereign tayo tulad ng sabi sa 1987 Constitution, Article 2, Section 2. The Philippines renounces war as an instrument of a national policy. Pero ang droga, ito'y silent war na sumisira sa lipunan. Si Bato bilang dating PNP chief ay ang bayani na naglinis ng kalye mula sa Cebu. Libo-libong na aresto pero criticize sa alleged EJ case. Kung si Remulla ay DILG detective, bakit hindi na lang siya maging si Sherlock Holmes? Elementary, my dear Watson, nasa Davao si Bato, enjoying adobo. Pero seryoso, ito'y tungkol sa sovereignty. Bakit pakialaman ng ICC ang internal affairs natin? Para sa mga kabataan, isipin ninyo kung may droga sa school ninyo. Gusto nyo bang manatiling safe? Si Bato ang nagbigay ng peace of mind. Kung agree kayo, i-like and share. Subscribe para sa more in-depth analysis. Alamin natin, si Senador Bato, born 1962, mula Davao, retired police general yan, bilang PNP chief 2016 to 2018, pinangunahan ng Oplan double barrel, resulted in over 5,000 deaths pero reduced crime by 20% ayon sa PNP stats. Parang si Bato ay The Rock,
solid unbreakable ha. Pero critics sabi, EJK, intellectual counter ha. Sa Geneva Conventions, war crimes apply to armed conflicts, hindi sa police operations. Ang ICC probe ha, started 2021 pero Pilipinas withdrew from Rome Statute 2019. Legally, wala tayong obligation. Okay ha, siya'y bayani para sa OFWs na nawawalan ng anak sa droga abroad. Shoutout ulit sa US at Canada. Alam nyo ang opinyon, opio crisis doon ha, yung drugs crisis doon. Si Bato ang model ng tough love. Sa Australia at UK where drug smuggling is rampant, si Bato's method could inspire. Hong Kong at UAE with the strict laws gets it. Denmark, Japan, Italy, your orderly societies at bar disciplines like Bato. Okay ha? Kung si Bato ay Bato, bakit siya tatakbo? Hindi siya duwag ha? Strategic retreat yan tulad ni Bonifacio sa Tejeros. Mga kabataan, learn from this. Politika ay chess, hindi checkers. Subscribe para sa chess lessons sa politics. Ngayon, tignan natin ang critics. Si Ombudsman Crispin Remulla, kapatid ni John Vic, unang nagsabi na last known location sa Pampanga. Pero walang proof of warrant ha? Parang chismis sa barangay. Naku, nasaan na si Bato? Baka nasa Mars ha? Wala pang official ICC announcement as of January 2026. Ang current admin weak on sovereignty, letting ICC probe linger. Ito'y neo-colonialism, Europe ICC in Hague, dictating to Asia tulad ng American bases pre-1991. Foreign interference. Bato siyang standing for Pinoy pride para sa mga OFW sa Japan at Italy. Kayo na nakikipaglaban sa diskriminasyon. Si Bato fights for national dignity. Bato means rack, pero ang critics ay bato-bato sa langit, throwing stones without basis. Shoutout sa Pilipinas na kabataan, huwag magpauto sa propaganda. OFWs in Denmark, your welfare state admires Bato's anti-drug stance. Join membership para sa Uncut Satar. Ayon sa Wikipedia, at Philstar, Bato absent since November 2025. Senador Padilla sabi niya, wag sumuko sa ICC. Sabi naman ni Lacson, pumasok na. Factual DILG monitoring 6 locations using different cars. Sounds like protection, not pursuit Under RA 9851, crimes against humanity punishable locally. Bakit ICC? Dahil distrust sa justice system. Parang imported justice, mas mahal pa sa imported rice. Bato's lawyer met him in an undisclosed spot, fighting for country. Para sa mga kabataan, this is about legacy. Bato cleaned the streets for your future. Ano sa tingin ninyo mga kawok? Comment down below. Shout out sa US Pinoys. Your votes matter in Philippines elections. Canada, Australia, your stories inspire. Subscribe now. Ang goal natin ay 100,000 subscribers goal Para sa mga OFWs, imagine sending money home tapos droga sumisira sa pamilya. Bato's war save lives. Kung walang Bato, baka Shabu Express ang EDSA. Kayo na addict sa K-dramas, isipin ninyo ang real drama ng buhay. Read Sun Tzu's Art of War. Bato's strategy is evasion for victory. Si Bato, mga kaibigan, ay hide and seek champion. Pero ang prize ay justice. Shoutout sa UK, Hong Kong. Your urban struggles mirror Philippines drugs war. UAE, Denmark, strict laws like yours support Bato. Like if you support Bato. So huli mga kawok, si Bato ay hindi nawawala. Siya ay naghahanda para sa laban. No warrant yet, just rumors. Parang Where's Waldo, pero Pinoy version, nasaan si Bato? Siya ang tunay na bayani laban tayo para sa katotohanan. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban, #laban para sa katotohanan, #WalkWithLan. Shout out ulit sa lahat. Philippines to Italy, kayo ang Global Pinoys. Subscribe, like, share. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na walk, mabuhay po ang Pilipinas.